Ini-imagine ni May ang kanyang sarili na namumuno sa isang ekspedisyon malapit sa ilog habang nagpapatuloy ang mga bida sa kanilang paglalakbay. Naghihinala si Max na kung susundan nila ang ilog ay baka makakita sila ng ilang pambihirang Pokemon, habang umaasa naman si Ash na makakahanap ng lugar para sa pagsasanay. Maya-maya pa ay napilitan silang huminto sa paglalakad dahil isang mataas na talon ang dulo ng ilog. Nagsuspecha si Brock na dito nila mahahanap ang mga pambihirang Pokemon. Naghagis si Brock ng lubid at gumamit ang kanyang lotad ng water gun para itulak ang lubid sa isang puno sa itaas ng talon. Naunang umakyat si May at tinulungan sila, na ikinagulat ni Ash kung paano siya nakarating doon bago sila. Inamin ni May na bilang isang journalist ay kailangang siya ang mauna dahil gumamit siya ng string shot mula sa kanyang silkon para mahila siya pataas. Nakita ng mga bida na isa itong mamasa-masa at maputik na lugar. Nakatagpo ang mga bida ng mga mudkip at napansin ang ilang sanggol sa gitna ng mga ito. Masaya si May na wala siyang ganoong Pokemon dahil ang huling nakita niya nito ay inatake siya, pero nang makita ang mga sanggol na ito ay nagbago ang kanyang isip. Susubukan sanang humuli ni May ng isang mudkip, pero isa sa mga ito ang gumamit ng water gun sa kanya. Isang mudkip ang nahulog sa tubig at tinangay ng agos patungo sa talon, kaya ipinadala ni Brock si Lotad para tumulong. Kaso kahit si Lotad ay hindi kayang makapunta sa pampang, kaya tinulungan sila ng isa pang mudkip, ang mudkip na gumamit ng water gun kay May kanina. Namangha si Brock sa mudkip na ito at sinubukang makipagkaibigan dito. Lumapit sina Ash, Max, at May kay Brock na naging sanhi ng pagtakbo ng mudkip palayo. Isang lalaki ang lumitaw mula sa likod ng mga halaman na inakala ni May at Ash na isang halimaw. Napagkamalan sila ng lalaki na ninanako ang mga mudkip na pinalalaki niya. Ipinaliwanag ni Max na pinoprotektahan lang nila ang sanggol na mudkip, kaya kumalma ang lalaki. Ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang si Swampy. Sinubukan ni Ash na tawagin si Swampy sa iba't ibang pangalan pero itinigil din niya ito nang mainis si Swampy. Ipinaliwanag ng mga bida na inakyat nila ang talon para makapagsanay, na ikinagulat ni Swampy. Pinatawad sila ni Swampy sa pagpasok ng walang pahintulot dahil iniligtas nila ang kanyang mudkip. Sa tinutuluyan ni Swampy, uminom ng tsaa ang mga bida. Nakakita si Brock ng ilang asul na bagay na inilarawan ni Swampy bilang mga itlog ng mudkip. Tinanong siya ni Brock kung saan niya nakuha ang mga itlog, kaya tinanong sila ni Swampy kung bakit ang mga Pokemon na pinipili ng isang trainer sa simula ng paglalakbay ay pinalalaki sa parehong level. Hindi gaanong naisip ni Ash at May ang tungkol doon, kaya ipinaliwanag ni Swampy na ang mga taong kagaya niya ang nagpapalaki sa mga Pokemon na yun. Nabalitaan ni Swampy na si Professor Birch ay nanghuhuli rin ng mga Pokemon na ito at si Birch mismo ang nagpapalaki sa mga ito. Nagtaka si Max kung ito ba ay pag-aalaga o breeding, ipinaliwanag ni Brock na medyo naiiba ito sa ginagawa niya. Nang marinig na isang breeder si Brock, inalok ni Swampy si Brock na panoorin ang pagpisa ng mga mudkip mula sa mga itlog. Isang mudkip ang napisa mula sa isang itlog, naging interesado rito si May, pero binugahan siya ng tubig ng mudkip. Binanggit ni Brock na nakakita siya ng isang malaking mudkip na tumulong sa kanya na iligtas ang sanggol na mudkip kanina. Sinabi ni Swampy na kilala niya ang malaking mudkip na yon, pero hindi siya ang nagpalaki dito dahil isa itong wild na pumupunta lamang doon para makipagkaibigan sa kanyang mga mudkip. Nag-aalala si Swampy na darating ang oras na aalis na ang lahat ng kaibigan ng mudkip na yon at wala man lang itong trainer na makakasama. Hinahanap ng Team Rocket ang mga bida at nakakita sila ng isang bakod. Ipinaliwanag ni James na ang bakod ay nagpoprotekta sa isang mahalagang bagay mula sa mga nanghihimasok. Dahil iniisip na mayroong mahalagang bagay doon, inilabas nina James at Jessie sina Cacnea at Suviper. Gumamit si Suviper ng Poison Tail pero walang epekto. Gumamit si Cacnea ng Needle Arm pero ang natamaan nito ay si James na bumangga sa bakod at nakasira dito. Lumabas si Wobbuffet mula sa Pokeball at humawak sa isang lubid at narinig ni Swampy na tumunog ang mga lata na nakatali sa lubid kaya lumabas siya para tingnan ito. Sumama sa kanya sina May, Ash, at Max, pero nakita ni Brock ang malaking mudkip na tumakbo, kaya sinundan ito ni Brock. Nahanap ni Brock ang mudkip at inalok ito ng pagkain, pero tumanggi itong kumain. Dumating sina Swampy, May, Ash, at Max sa bakod at nakitang sira na ito at nayupi ang mga lata. Lumitaw ang Team Rocket at binigkas ang kanilang moto. Hindi sinasadyang nasabi ni Swampy na rare ang mga mudkip at kung masisira ang dam ay matatangay ang mga mudkip sa ilog. Inilabas ni James si Cacnea na gumamit ng Needle Arm, pero ang natamaan na naman nito ay si James na tumalsik sa dam na naging sanhi ng pagkakaroon ng butas nito. Nag-aalok pa rin si Brock ng pagkain sa mudkip nang makita niya ang isang malaking alon na dumarating. Inilabas ni Brock ang Fortress na gumamit ng Rapid Spin para pigilan ang alon. Dinala ng Lotad ang mga sanggol na mudkip sa pampang at dinala naman ni Brock at ng mas malaking mudkip ang iba pa. Nang ligtas na ang lahat, dinala ni Brock ang lahat sa mas mataas na lugar kung saan hindi sila aabutin ng alon.
Pinuri ni Brock ang lahat pero nakita niyang may isang mudkip pa na naiwan. Kinuha ng mas malaking mudkip ang sanggol na mudkip pero masyadong malakas ang agos kaya natangay sila papunta sa talon. Nahulog sila pero nagawang makakapit ng malaking mudkip sa isang bato sa gitna ng talon. Itinali ni Brock ang kanyang sarili gamit ang lubid na ginamit nila sa pag-akyat sa talon, saka tumalon sa tubig para puntahan ang mudkip. Ipinaliwanag ni Brock sa mudkip na mahuhulog ito kung hindi ito sasama sa kanya pa itaas. Nag-atubili ang mudkip pero ipinakita nito ang kanyang buntot at hinila na sila ni Brock sa kanyang sarili. Hinila ng mga bida si Brock pataas at nailigtas ang dalawang mudkip. Gayunpaman, may panibagong problema nang simulan ng Team Rocket na putulin ang mga puno at nakawin ang mga mudkip gamit ang kanilang makina. Naalala ni Brock na ang lupa doon ay medyo malambot kaya inutusan niya ang mudkip at lotad na gamitin ang water gun para lalong palambutin ang lupa. Tumawa ang Team Rocket pero agad din itong napahinto sa pagtawa nang magsimulang lumubog ang kanilang makina sa lupa. Binangga ng mudkip ang sako kaya nakalaya ang mga mudkip na nagbigay daan kay Pikachu na patalsikin sina Jessie, James, at Meowth gamit ang Thunderbolt. Nagpasalamat si Brock sa mudkip sa tulong nito habang iminungkahi ni Swampy na kunin na ni Brock ang mudkip dahil mukhang gusto nito si Brock. Tinanong ni Brock ang mudkip kung sasama ito sa kanya pero nag-atubili ang mudkip. Gayunpaman, nakumbinsi ni Brock ang mudkip na masayang sumama kay Brock bilang bago nitong kaibigan. Tapos ang pagsasanay ni Ash, naglalakbay ang mga bida sa loob ng isang kuweba. Gutom na sina Ash, May, at Max, kaya nangako si Brock na magluluto kung gagayahin ni Max ang hitsura ng corfish. Nakakita ang corfish ni Ash ng isang lagusan at pumasok sa loob, kung saan nakatagpo ito ng isang natutulog na Loudred. Kinurot ni corfish ang tenga ng Loudred na naging sanhi ng pagsigaw nito sa sakit. Nagsimulang tumakbo ang Loudred at sinigawan ng lahat, kaya gumamit ang fortress ni Brock ng rapid spin para gumawa ng butas sa pader para makatakas ang lahat. Bumangga ang Loudred sa isang bato na naging sanhi ng pagkabitaw ni May sa kanyang Silcon. Gumulong ang Silcon kaya hinabol ito ni na Pikachu at ng iba pa. Naghukay ng butas ang Loudred para makatakas na ikinatuwa ni na Ash, Brock, May, at Max dahil wala na ito, pero nagtaka sila kung nasaan na ang kanilang mga Pokemon. Nahanap ni Pikachu ang Silcon pero hindi niya ito maabot. Sinubukan itong kunin ni Corfish pero nahulog silang lahat sa isang ilog. Dinala sila ng agos sa isang talon at nahulog sila pababa. Dahil sa mga puno, naging mas malambot ang kanilang pagbagsak maliban kay Corfish na nabaon sa lupa. Hindi mahila ni Pikachu si Corfish kaya pinalo na lang ito ni Trico gamit ang buntot na naging sanhi ng pagtalsik ni Corfish sa ere at muling pagbagsak. Itinuring iyon ng Corfish na isang insulto kaya nag-away sila, pero sinubukan silang pakalmahin ni na Pikachu at Mudkip. Kumalma sina Trico at Corfish at nagkamayan gamit ang kanilang mga kamay at sipit. Agad silang umalis para hanapin ang kanilang mga trainer. Sina Tailo at Fortress na lang ang natitirang Pokemon sa mga bida na nakitang wala na ang iba. Nag-aalala si May para sa kanyang Torchic na umaasang hindi nito makakatagpo ang maingay na Pokemon na Loudred. Agad na nagpa siya ang mga bida na hanapin ang kanilang mga Pokemon. Ginalugad ng Team Rocket ang mga lagusan, iniisip na sana ay may dalang flashlight ang isa sa kanila para ilawan ang madilim na daan, pero walang nakaisip na magdala nito. Lumabas ang Wobbuffet ni Jessie sa kanyang Pokeball at tumayo sa ibabaw ng isang Loudred. Nagising ang Loudred at sinigawan ng Team Rocket na nagpatalsik sa mga ito palabas ng kuweba. Nagpatuloy ang mga Pokemon sa paghahanap, pero nakakita si Corfish ng ilang kabute para kainin. Pinigilan ni Pikachu si Corfish, nagbabala na baka nakakalason ang mga kabuteng yun kapag kinain. Nakahanap si Mudkip ng ilang prutas para kainin. Mabilis na kinain ni Corfish ang mga cherry at nabulunan ito. Pinalo ni Trico si Corfish para mailuwan nito ang berry. Habang naglalakad ang grupo ng mga Pokemon, may isang Pokemon na nakamasid sa kanila. Naglabas ang Pokemon ng isang dahon at sumipol dito na naging sanhi ng pagkapagod ng grupo. Habang tumatawa ang Pokemon, napagtanto ni Trico na paikot-ikot lang sila at nakita ang Pokemon na tumatawa. Inatake ni Trico ang Pokemon pero nakaiwas ito. Inatake rin ni Corfish ang Pokemon na nakaiwas din pero nagupit ang dahon sa ulo nito. Dahil sa galit, tumawag ang Pokemon ng mga kasamahan. Hinahanap ng mga bida ang kanilang mga Pokemon, nag-aalala si May sa Torchic at Silcon, pero ipinaalala sa kanya ni Ash na pinoprotektahan sila ni na Pikachu, Mudkip, at ng iba pa. Habang nagpapatuloy ang grupo ng mga Pokemon, nakakita si Corfish ng ilang Pecha Berry na nakatali sa isang lubid. Sinubukan itong kunin ni Corfish pero binuhat siya pataas sa gitna ng mga puno. Nakahanap si Lotad ng isang tipo ng tubig para magpahinga, pero nahuli siya sa isang lambat. Tumingin si Trico sa likod para makita kung nasaan ang iba, pero nahuli rin siya at binuhat pataas.
Huminto si Torchic para tingnan ng ilang magagandang bulaklak pero nahuli rin ito. Huminto sina Pikachu at Mudkip nang marinig ang sigaw ni Torchic pero isang Pokemon ang bumaba at kinuha ang Silcoon pataas. Nakita ni Pikachu ang Pokemon na kumuha sa Silcoon at hinabol sila kasama ang Mudkip. Nahanap ni Tailo sina Pikachu at Mudkip na tumatakbo. Ang iba ay nahuli ng mga Pokemon na nakita nila kanina at nakatakdang sunugin gamit ang apoy na inihahanda ng mga Nuzleaf. Binangga ni Trico ang hawla para makalaya at gumamit si Corphish ng Crabhammer, pero walang nangyari. Nakita ng Team Rocket ang sitwasyon. Sinabi ni Meowth na ang mga ito ay mga Nuzleaf, isang grupo ng mga mapaglarong Pokemon. Alam ni Meowth na mahalaga ang mga dahon sa kanilang ulo at dahil sinira ni Corphish ang dahon ng isang Nuzleaf, naghahanda ang mga Nuzleaf na sunugin sila. Nakita ng Team Rocket ang pagdating ni na Mudkip at Pikachu at nagplanong hulihin ang lahat, pati na ang mga Nuzleaf. Sinubukang atakihin ni Pikachu ang Nuzleaf pero pinakalma siya ni Mudkip at si Mudkip na lang ang sumubok na makipag-usap sa mga Nuzleaf. Tumanggi ang mga Nuzleaf pero habang abala sila sa pag-uusap, hinuli ng Team Rocket ang mga Nuzleaf at si Pikachu. Sinubukan ni na Pikachu at Nuzleaf na makawala pero masyadong matibay ang mga materyales na ginamit para hulihin sila. Sinubukan ni Mudkip na palayain ang iba gamit ang water gun pero nabigo ito. Biglang dumating ang mga bida sa eksena, inutusan ni Ash si Tailo na gumamit ng Quick Attack at si Brock naman ay inutusan si Forretress na gumamit ng Rapid Spin para palayain ang kanilang mga Pokemon. Sa utos ni Ash, ginamit ni Corphish ang Crabhammer kay Ash na nagbigay daan para makalipad siya sa balon ng Team Rocket. Sa kabila ng buhol, kinagat ito ni Ash para palayain ang mga Nuzleaf na ikinagulat ng Team Rocket. Inilabas ni James ang Cacnea na gumamit ng Pin Missile. Iniwasan ni Ash ang atake na naging sanhi ng pagkasira ng mechanical arm dahil sa Pin Missile, kaya nakalaya si Pikachu. Gayunpaman, masyado nang mataas ang kinaroroonan ni na Ash at Pikachu sa langit. Naisip ni Brock na gamitin ang lambat na nagkulong sa mga Nuzleaf kanina bilang pangsalo, kaya habang hawak ni na Brock, May, Max, at ng mga Nuzleaf ang lambat, pinatalo nila sina Ash at Pikachu sa lambat at ligtas na nakalapag ito. Pinalo ni Trico si Corphish na tumalsik malapit sa lobo ng Team Rocket at gumamit ng Bubble Beam para patalsikin ang Team Rocket palayo. Nahulog si Corphish at lumapag sa buntot ni Trico at nag-high five sila sa isa't isa. Maya-maya, nagulat ang mga bida na napakamaunawain ng mga Nuzleaf sa kanilang mga Pokemon na magkakasamang nagpapalipas ng oras.